Kasunod ng nakaraang episode, sa gitna ng Flying Cloud City na punong-puno ng Hungarian pumatay, casual pa ring isinama ni Zuo Fan si Gusantong sa paglalakad sa kalye, kumakain, umiinom, at nagpapanggap bilang isang mapagmahal na ama at mabuting anak. Gayunpaman, habang naglalakad ang dalaga upang bumili ng mga larwang asukal, siya ay kinaladkad ng isang misteryosong madilim na figura sa gitna ng karamihan. Sa pagkaalam na ang malaking isda ay kumagat na sa pain. Ang mag-ama ay masayang nag-enjoy pa rin hanggang sa huling bahagi ng gabi. Gayunpaman, sa sandaling bumalik sila sa bahay, agad silang tinambangan at dinakip ng isang pangkat ng mga dalubhasa. Sa harap ng nakakatakot na pagkubkob, agad na pumasok sa karakter si Zuo Fan, nanginginig na may kawawang ekspresyon, na paulit-ulit na nag-aangking wala siyang kasalanan at ganap na hindi kakilala ang mga kalabang hinahanap nila. Hindi alam ng mga dalubhasang iyon na ang natatakot na lalaki sa kanilang harap ay ang mismong taong lihim na nag-ayos ng buong chessboard na ito. At nang marinig si Zuo Fan na nagtanong kung sila ay mga magnanakaw, agad na nanigas ang mukha ng kalahating gulang na lalaki, na natulala sa kinalalagyan. Hindi niya mapigil ang matisod ng bahagya, na pansamantalang nabara ang boses. Natatakot na sinabi ni Zuo Fan, pagnanakaw. Ang kumilos tulad ng mga tulisan ay mas malala pa kaysa sa paghihiganti. Mabilis na nagpaliwanag ang kalahating gulang na lalaki, batang kapatid, makinig ka sa akin, hindi kami. Bago pa man siya makatapos, muling sumingit si Zuo Fan, nakawawang sumisigaw, Kuya, iginagalang na mga Ginoo, malinaw ninyong nakikita. Ako ay isang Radiant Stage Cultivator lamang, na may dalang bata sa aking tabi. Talagang wala akong mahalagang kayamanan na maibibigay sa inyo, mga Ginoo. Mga Ginoo, huwag ninyong tingnan ang katotohanang bumili ako ng bahay mula sa isang bantay ng Flying Cloud Regent S. Manor at ipalagay na napakayaman ko. Sa katunayan, ako ay isang dukha lamang. Gusto pa sanang magpaliwanag ng lalaki, ngunit muli siyang pinutol ni Zuo Fan. Bahagyang nanginig ang mga labi ng kalahating gulang na lalaki. Tumingin sa kanyang sarili, pagkatapos ay lumingon sa dalawang hanay ng mga tao sa kanyang harap, nagtanong siya na may pait ng ngiti, sabihin ninyo sa akin, lahat kayo, paano kami nagmukhang mga magnanakaw? Nang marinig ito, nagkatinginan ang lahat, sabay-sabay na humagalpak sa tawa at umiling. Isang tao ang nagsalita, Patriyarka, huwag kang makinig sa magsasakang ito na nagsasalita ng kalokohan. Gaano katinding kaalaman ba ang magkakaroon ng isang 5th layer Radiant Stage Cultivator? Agad namang sumingit ang isa pa, tama yon, Patriyarka, huwag kang makinig sa kanyang basura. Nagpatuloy ang taong yon sa pagpuri, napakatalino at napakadakila mo, na walang kahit kaunting bakas ng karahasan tulad ng mga tulisan. Ang taong yun ay natakot lamang ng husto, kaya nagsasalita siya ng kalokohan. Ang iba naman ay patuloy na sumang-ayon, tama yun, tama yun. Ang ilan naman ay tumango rin, sa katunayan, ganoon nga yun. Sa ganoong paraan, maingay na nag-usap ang karamihan, ang kanilang mga mata ay tumitingin kay Zuo Fan na punong-puno ng pang-aalipusta. Ang ilan pa nga ay nagpaikot ng labi sa paghamak, na hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya kahit isang beses, direktang ipinikit ang kanilang mga mata para magpahinga. Ang kalahating gulang na lalaki na nakaupo sa itaas ay dahan-daang ikinaway ang kanyang kamay at pinagalitan sila, Hay, paano ninyo masasabi yun? Lumingon para tumingin kay Zuo Fan, kalmado niyang sinabi, ang bagay na ito ay isang kaso ng kaina-hinalang hitsura sa kabila ng walang malay na layunin. Ang makipasok ng walang dahilan sa bahay ng ibang tao ng ganito, ang pagdudahan ay normal lamang. Ngunit ang bawat isa sa atin ay kailangang panatilihin ng isang matuwid na puso. Nagpatuloy ang kalahating gulang na lalaki sa pangaral, hindi natin magagawa, dahil lamang sa emergency ang sitwasyon, na bumuo ng mga grupo at sumunod sa masamang gawa ng walang magawa, na maging mga walang kautusang kontrabida na gumagawa ng pagpatay, pagsusunog, at walang taros na pagpatay sa mga walang kasalanang tao. Kung talagang magiging ganoon tayo, paano tayo magkakaiba sa Shangguan Feiyun na yon? Ito ay magiging isang ganap na kahihiyan sa ating angkan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sabay-sabay na tumayo ang lahat,
Yumukod ng malalim patungo sa kalahating gulang na lalaki at iginagalang na sinabi, nawaway magpasya ng matalino ang patriarka. Bahagyang tumango ang kalahating gulang na lalaki, tumingin muli kay Zhuo Fan, at nakangiting sinabi, batang kapatid, para maging tapat sa iyo, sa pagkakataong ito ang aming grupo ay naparito at biglang pumasok upang mag-abala sa iyong iginagalang na tirahan dahil lamang sa wala kaming pagpipilian. Sa kasalukuyan, napipilitan kaming pansamantalang samilong dito. Umaasa ako na maaari mo kaming patuloyin at tulungan sa loob ng ilang araw, maayos ba? Sigurado kaming aalalahanan at hindi kailanman lilimutin ang dakilang kabutihang ito. Sa pagsasabi nito, dahan-daang tumayo ang kalahating gulang na lalaki at yumukod kay Zhuo Fan mula sa malayo. Lihim na tumingin sa kanya si Zhuo Fan at maingat siyang pinagmasdan, pagkatapos ay lihim na tumango, sa pag-aakalang sa kanyang sarili na kahit pa ginagawa ito ng lalaking ito upang makuha ang puso ng mga tao, maghanap ng katanyagan, o talagang isang taong nakakaunawa ng etiketa at marunong magpakumbaba upang maghanap ng talento, ang kilos na yun ay nakakuha pa rin ng mataas na pagtingin mula kay Zhuo Fan. Sa madaling salita, para sa isang pinuno na makakilos ng ganito ay talagang napakapuri-puri. Gayunpaman, para sa iba sa kanila, hindi yun nangangahulugang ganoon din. Bahagyang tumingin si Zhuo Fan sa mga tao sa kanilang paligid, habang nag-iiba ang kanyang mukha. Ikinaway ang kanyang kamay, sinabi niya na may nanlulumong mukha na puno ng pagsubok, "Hay, kuya, kahit paano, naisubo mo na ang kutsilyo sa leeg ng aking anak at sa akin. Kalimutan na ang tungkol sa paghiram lamang ng bahay na ito, kahit na gusto mong ibalik ko ang aking dumi sa loob, makakasunod lamang ako." Hindi mapigil ang manginig ng kalahating gulang na lalaki at hindi mapigil ang tumawa ng mahina. Ang iba, nang marinig ito, ay tahimik ding napangiti. Ang isa sa mga dalubhasa, habang tumatawa, ay nagsabi, batang kapatid, hindi naman ganoon kaseryoso ang mga bagay-bagay. Pansamantalang nanghihiram lamang kami sa lugar na ito, at tiyak na hindi namin kayo sasaktan. Naglagay si Zhuo Fan ng galit na ekspresyon, tumingin sa karamihan, at nagtanong, kung ganoon, sino ang makakatiyak niyan? Bawat isa sa inyo ay mas malakas kaysa sa akin. Ang gustong pamtay sa akin, hindi ba katulad lamang yon ng pagpuksa sa isang langgam? Pagkatapos, nagpanggap si Zhuo Fan ng walang malay at nagtanong, kuya, saan ba kayo nagmula? Gayunpaman, sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, may isang agad na sumigaw ng malakas, ano ang problema? Gusto mo pa ring mag-usisa kung saan kami nagmula? Ang sigaw na yun ay agad na nakatakot kay Zhuo Fan kaya napaatras siya. Mabilis na niliyakap ng mahigpit si Xiao Sanzi at namaluktot sa gilid. Nanginginig ang buong katawan habang agad na itinikom ng mahigpit ang kanyang bibig. Masamang tumitig ang kalahating gulang na lalaki sa taong katatapos lamang sumigaw kay Zhuo Fan, huwag kang maging napakabastos. Pagkatapos ay pinapaalis niya ito. Tumawa ng mahina, at casual na sinabi, sa katunayan, walang kailangang itago rito. Nagmula kami sa Eastern Lands. Napasigaw si Zhuo Fan sa pagkagulat, Eastern Lands. Oh! Bahagyang kumunat ang mga noo ni Zhuo Fan, nag-isip sandali, pagkatapos ay hindi mapigil ang bumantong hininga. Dati sa Western Lands, hinabol ako ng mga kalabang naghangad na sirain ang aking sekta. Noong una ay balak kong kumuha ng maikling daan patungo sa Central Area at pansamantalang samilong sa Eastern Lands. Ngunit napakaswerte ko na hindi ako pumunta roon. Tila ang Eastern Lands ay hindi man lang kasing ganda ng Western Lands. Kahit ang mga dalubhasang tulad ni Kuya ay nahulog sa ganoong kahirapan, na nagpapakitang ang Eastern Lands ay talagang mas mahirap tirahan kaysa sa Central Area. Nang marinig si Zhuo Fan na sabihin ito, halos dumura ng dugo ang kalahating gulang na lalaki. Naipit sa pagitan ng tawa at luha, tumingin siya kay Zhuo Fan at sinabi, batang kapatid, matagal nang nakikipag-usap ang matandang ito sa iyo sa kalahating araw, ngunit iniisip mo pa rin kami ay mga magnanakaw. Mabilis na sumagot si Zhuo Fan, hindi ako mangangahas. Iginagalang na mga bayani, paano ko mangangahas na ituring kayong mga magnanakaw? Iyon lamang ay ang lahat ay pansamantalang nananatili, gumagamit, at nanghihiram sa lugar na ito. Kung ibabalik ninyo ito mamaya o hindi ay walang pakialam man lang.
Ilang itim na linya ang mabilis na lumitaw sa noo ng kalahating gulang na lalaki. Tinapak niya ang kanyang noo, walang magagawang iniyukayok ang kanyang ulo, at naglabas ng isang malalim na buntong hininga. Hindi niya inasahan na bilang marangal na patriarka ng isang kilalang angkan, darating ang isang araw na titingnan siya ng isang bata bilang isang masamang kontrabida na pumapatay at nagsusunog. Kung ang balitang ito ay makakarating sa Eastern Lands, hindi ba ito magiging dahilan upang kantsawan siya ng mga dalubhasa ng mga kasamahang sekta? Kung maririnig nila ito, malamang nahahalakhak sila ng husto. Gayunpaman, bago pa man niya kailanganing bumalik sa Eastern Lands, sa eksaktong sandaling yon, isang malinaw na tawa na tulad ng mga pilak na kampana ang umalingaw-ngaw. Agad-agad pagkatapos, isang kaakit-akit at pamilyar na figure ang lumabas mula sa likod ng pangunahing bulwagan. Ang bagong litaw na tao ay nang uyam na tumawa, "Ama, o ama, sinabi ko na sa iyo noong una pa, hindi siya sulit na makatagpo o makakilala." Siya ay isang mababang tao na may nakal-alasong dila. Ang kanyang chart ng kapanganakan ay ganap na hindi katugma sa chart ng kapanganakan ng isang matuwid na Ginoo na tulad mo. Tingnan mo ang iyong sarili, isang marangal na soul return stage expert, ngunit ginagalit niya hanggang sa puntong halos umusok sa galit. Bakit mo kailangang pahirapan ang iyong sarili ng ganito, ha ha ha? Pagtutok sa direksyon ng tunog, lumingon si Zuo Fan sa pagkagulat. Ang taong lumilitaw sa harap ng mag-ama ay walang iba kundi ang kanyang nominal na asawa. Bukod dito, sa likod ng dalaga ay may sumusunod na isang matangkad at gwapong binata. Mayroon siyang napakagwapong mukha, at ang kanyang matalas na tingin ay hindi nakatago. Naisip ni Zuo Fan sa kanyang sarili na bagaman bata pa, siya ay isa ng soul tempering stage expert. Kung nasa Western Lands siya, tiyak na mag-aagawan ang mga pangunahing puwersa para kunin siya bilang nangungunang alagad ng Western Lands. Naglakad ang binata patungo sa kalahating gulang na lalaki, bahagyang yumukod, at nagbigay galang sa pagbati, "Tiyo." Hindi man lang siya tumingin kay Zuo Fan kahit isang beses, nakatutok ng maintim ang kanyang tingin sa dalaga sa kanyang likod, habang ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya kahit isang segundo. Bahagyang tumango ang kalahating gulang na lalaki at ngumiti sa binata. Pagkatapos ay tumingin siya muli kay Zuo Fan, itinuro ang dalaga, at sinabi, "Batang kapatid, ito ang aking anak na babae. Tila kilala mo rin siya." Mabilis na tumango ng bahagya si Zuo Fan, habang ang kanyang mukha ay punong-puno ng matinding pagkalito habang nag-aatubiling nagsalita, "Oo, tama yun." Nagtaka ang kalahating gulang na lalaki, "Nabalitaan ko na siya ang iyong pinsan." Sa pagsasabi nito, ang gilid ng labi ng kalahating gulang na lalaki ay bahagyang nag-ikot, na nagpapakita ng isang kakaibang ngiti. Hindi niya mapigil ang humalakhak ng malakas at sinabi, "Dahil ganoon ang kaso, bilang kanyang ama, natural na ako rin ang iyong tiyo." Paano magiging isang lantaran na pagnanakaw ang pagpunta ng isang tiyo sa bahay ng kanyang pamangkin bilang isang panauhin? Sa ganitong pagkakasabi, naiintindihan mo na ba ngayon? Ha ha ha. Natulala si Zuo Fan, na napabulalas, anak ng. Hindi mapigilan ni Zuo Fan na maiisip sa kanyang puso na ang matandang ito ay talagang isang taong may prinsipyo, ngunit hindi man lang makabago. Handa siyang mag-isip ng isang murang trick upang palayain ang kanyang sarili sa kasalanan. Ang pag-angkin sa bahay ng ibang tao habang matigas na nag-aangking kamag-anak sila ay talagang napaka-interesante. Nag-alangan si Zuo Fan, na tinatawag siya, "Kuya." Ang kalahating gulang na lalaki ay agad na naglagay ng seryosong mukha at pinagalitan siya, "Tawagin mo akong tiyo." Walang magagawang nagpaikot ng mata si Zuo Fan. Sa puntong ito, nanatili siyang tahimik nang hindi tinatawag ang kabilang panig sa anumang pamagat, na direktang pumunta sa punto, "Kaming dalawa, ama at anak, ay naglakbay mula sa Western Lands at kakabili lang ng isang bakuran rito. Natuklasan namin ang iyong anak na malubhang nasugatan at nakatamba sa lupa. Ako ay isang alchemist, kaya ang buhay ng iyong anak ay iniligtas ko." Iilang araw na ang nakalipas, nang dumating ang mga tao mula sa Flying Cloud Regent S. Manor para sa inspeksyon, pinagbantaan pa ako ng iyong anak na gumamit ng mga kasinungalingan upang tulungan siyang makapasa ng maayos sa inspeksyon.
Sa kanyang kamay, hawak pa niya ang titulo ng ari-arian ng aking Gumanor. Noong una, ang pagpapatuloy at pagtulong sa ganoong kakilakilabot na tao ay sapat na upang panatilihin akong nabubuhay sa patuloy na takot. Bukod dito, nananatili lamang siya ng walang rehistro sa bahay. Kung ito ay imbestigahan. Pinutol siya ng kalahating gulang na lalaki, sige, naiintindihan ko ang iyong ibig sabihin. Sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso pa. Seryoso niyang sinabi, batang kapatid, kanina, matapos marinig ang pagsasalaysay ni Yan na itinaya mo ang iyong buhay upang kondenahin at iligtas siya, kahit na iligtas ang kanyang buhay, bilang kanyang ama, ako ay lubos na nagpapasalamat. Gayunpaman, ang aming paglalakbay sa pagkakataong ito ay tungkol sa buhay ng 10,000 mga nilalang sa Eastern Lands, kaya dapat itong magtagumpay at ganap na hindi maaaring mabaigo. Sa makatuwid, bagaman may ilang mga bagay na hindi ko gustong gawin, napipilitan pa rin akong isagawa ang mga ito. Ang bakurang ito ng inyong bahay, kailangan naming makuha ito. Nagpatuloy ang kalahating gulang na lalaki, dahil talagang hindi kami makaisip ng anumang lugar na mas angkop na tirahan at magpahinga kaysa rito. Alam mo rin na sa labas ay napakadelikado sa kasalukuyan. Mula sa oras, ang mga tao sa lungsod ay hindi inaasahang nag-iinspeksyon sa bawat bahay. Sa kasalukuyan, salamat sa ugnayan sa pagkakakilanlan sa pagitan ni Yan at sa iyo, mayroon na siyang pagkakakilanlan at katayuan sa bahay na ito. Kahit na ayaw mong makipagtulungan, maaari pa rin niyang ganap na harangan ang mga inspeksyon mula sa labas. Hindi mapigil ang kumunat ang mga noo ni Zuo Fan at hindi mapigil ang magtanong ng natatakot, ano ang ibig mong sabihin? Nagpaplano ba kayong patayin kami upang patahimikin?